Good morning, ma'am. Good morning, classmates. So, ang topic po namin ngayon is Science of Sociology. Ang tao ay tinatawag na social animals dahil likas po nito sa kanya ang makipag-ugnayan sa kapwa. Kailangan niya ng ibang tao upang mabuhay, matuto at umunlad. Ang sociology ay pag-aaral tungkol sa tao bilang bahagi ng lipunan at kung paano siya nakikisalamuha at nakikipag-ugnayan sa iba. Dahil magkaibang kultura, paniniwala at kaugalian ng mga tao. Mahalagang matutunan ng tao na umunawa at makibagay sa mga pagkakaibang ito upang magkaroon ng pagkakaisa at maayos na pamumuhay sa lipunan. Ang sociology ay nagsimula pa daw po noong ika-18th century at mula noon ay naging isang mahalagang the branch of social science. Tinutukoy ng kabanatang ito ang kalikasan and scope of sociology, ang kaugnayan nito sa iba pang social science at ang konsepto ng sociological imagination. Tinatalakay rin dito ang kasaysayan at pag-unlad ng sociology, kabilang ang mga nanguna sa larangang ito, pati na rin ang pag-unlad ng sociology sa Pilipinas at ang kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon. Pinapakita din dito ang mga teoryang ginamit ng mga sociology sa pag-unawa sa lipunan at sa mga kaugnayan ng tao. Ang pahayag na no man is an island ay nangangahulugan na ang tao ay hindi nag-iisa mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang buhay ng tao ay laging konektado sa iba't ibang grupo tulad ng pamilya, paaralan at community. Ang mga grupong ito ay nagbibigay ng suporta, pagmamahal at kahulugan sa buhay ng tao. Sa kasalukuyang panahon kung saan po ay may maraming problema at komplikasyon, ang tao ay lalo pang nagiging umaasa sa mga grupo para sa tulong, gabay at pagtugon sa kanyang mga pangangailangan. Kaya naman mahalaga ang papel ng mga grupo sa buhay ng tao. Ang sociology ay isang disiplina na nag-aaral ng mga tao sa konsepto ng lipunan at grupo, hindi bilang mga individual na nag-iisa. Layunin nito na tulungan ng tao na maunawaan ang kanyang relasyon sa kapaligiran at mga sanhi ng mga pangyayari sa lipunan. Pinapaliwanag nito ang pag-uugali ng tao batay sa pakikipag-ugnayan sa iba at kung paano ito makakaapekto sa kanyang kilos at desisyon. Gumagamit ito ng mga scientific method upang makabuo ng mga pangkalahatang prinsipyo tungkol sa pag-uugali ng tao sa lipunan. Ang sociology ay nagmula sa salitang Latin na socios na ibig sabihin ay kasamahan at salitang Griego na logos ibig sabihin ay pag-aaral o katwiran. Ito ay agham na nag-aaral sa pakikisalamuha ng tao sa kapwa at sa mga bunga ng ugnayang panlipunan. Sa sociology, ang pangkat ng tao ang pangunahing paksa ng pag-aaral. Dito sinusuri kung paano nabubuo ang mga tradisyon, pagpapahalaga, kaugalian, o pamantayan ng asal sa isang lipunan. Ang mga elementong ito ang batayan ng kaayusan at pagpapatuloy ng buhay sa lipunan. Sa pakikipag-ugnayan ng isang individual sa iba, nabubuo ang mga tradisyon, halaga, kaugalian ng grupo at pamantayan ng pag-ugali. Ang mga elementong ito ay naroroon sa bawat grupo at pinag-aaralan ng sociology. Higit sa lahat, ang mga elementong ito ang bumubuo sa batayan ng buhay, panlipunan ng tao at kung paano ito pinapanatili at ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Paano nga ba kumikilos sa mga tao at bakit kumikilos sila ng ganito? Ang mga tanong na ito ang titugunan ng mga sociology. Ang sociology ay naiiba sa iba pang pananaw dahil sa dalawang bagay. Ang the first is titingnan nito ang pag-ugali ng tao bilang resulta ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pangalawa naman ay ginagamit ito ang scientific method sa pag-aaral ng pag-ugali ng tao. The sociology as a social science ay nag-aaral ng iba't ibang issue at problema sa kasalukuyan. Ang mga sociologists ay nangongolekta ng objective data ngunit hindi sila ang nagpapasimula ng reforma. Bilang isang disiplina, ang sociology ay neutral, ay maingat na iniiwasan ang pagkiling na maaaring makaapekto sa mga natuklasan at conclusion nito. Titingnan ng sociology ang mga problema ng the objectively and scientifically na paraan. The sociology as a science ay nag-aaral at nagpapaliwanag sa mga pattern ng buhay ng grupo at natuklasan ng istruktura ng lipunan at mga forsa na nagdudulot ng pagbabago. Ginagamit dito ang mga konsepto sa sociology bilang mga
kasangkapan sa pagsusuri at sinusunod ang scientific method sa pagbuo ng mga hypothesis, theory at pangkalahatang prinsipyo. Ang sociology ay isang agham ng nag-aaral sa pag-uugali ng mga tao sa lipunan. Ngunit bukod sa pag-uugali ng tao tulad ng anthropology, geography, psychology, economics, political science, history, and humanities, ang bawat isa sa mga disiplinang ito ay may mga kanyang-kanyang focus diin sa pag-aaral ng iba't ibang aspeto ng pag-uugali ng tao. Ginagamit ang mga ito bilang mga kasangkapang upang umangkop sa kapaligiran. Sa madaling sabi po, ang sociology ay isa lamang sa maraming agham panglipunan na nag-aaral sa pag-ugali ng tao at mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang perspektibo upang mas maunawaan ang komplikadong pag-uugali ng tao. Ang mga agham panglipunan ay magkakatulad sa paggamit ng scientific method. Ang layunin ng sociology, tulad ng ibang agham panlipunan, ay maunawaan ang pag-uugali ng tao sa buhay panlipunan. Ngunit iba ang sociology sa ibang aghang panlipunan dahil dito po ay nakapokus sa iba't ibang aspeto at uri ng pag-ugali ng tao. Ang ibang aghang panlipunan tulad ng anthropology, history, economics, political science, psychology, geography at humanities ay nag-aaral lamang ng particular na aspeto ng pag-ugali ng tao. Ang sociology at ibang aghang panlipunan ay nagkakaiba sa mga detalye at teknik na ginagamit depende sa kailang pinag-aaralan. Sa madaling sabi po, ang sociology ay may kakaibang focus sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa lipunan. At kahit na magkakatulad ito sa ibang aghang panlipunan, sa paggamit ng scientific method, mayroon itong sariling paraan at teknik sa pag-aaral ng komplikadong pag-uugali ng tao. There are two main divisions in the study of anthropology: physical and cultural anthropology. The physical anthropology ay nakapokus sa science, biological at pinag-aaralan ang pinagmulan, evolution at katangian ng mga tao. On the other hand, ang antropologiyang cultural o panlipunan ay nakatuon sa pag-aaral ng mga lipunan at kasama ang mga sistema, paniniwala, kaugalian, wika at politika at maraming iba pang kaugnay na paksa. Sa sociology, ang mga aspetong ito ay malalim sa pinag-aralan. Ang pag-ugali ng tao sa mga grupo ay madalas impluwensyahan ng kanyang kultura at kapaligiran. Dalawang mahalagang aspeto na pinag-aralan din ng anthropology. Halimbawa, kapag pinag-aralan natin ang pag-uugali ng mga minoridad na etniko sa ibang grupo, isinaalang-alang na lang natin ang mga dahilan na ganoong pag-uugali na impluwensyahan ng kailang kapaligiran at ng mga paniniwala at tradisyon ng grupong kinabibilangan nila. Ang geography ay nagmula sa salitang Griego na geographiya, nangungulugang paglalarawan ng daigdig. History ito kung bakit ang mga bagay o lugar ay nasa kailang kinaroon. May apat itong sangay: physical na geography and human geography, systematic geography at regional geography. Ang physical na geography ay pag-aaral ng mga anyong lupa, anyong tubig at mga likas na puwersang bubuo sa mga ito. Tumatalakay ito sa mga aspeto ng agham ng daigdig. Ang physical na geographiya ay may ilang sangay na tumatalakay sa likas ng katangian ng daigdig. Number 1, ang mathematical geography ay pinag-aaralan ang mga sukat, hugis at paggalaw ng mundo, pati ang epekto ng araw at buwan nito. Ang geomorphology or physiography ay tumatalakay sa pinagmulan at pagbuo ng mga anyang lupa. And ang pangatlo ay ang climatology naman ay nag-aaral ng klima at kondisyon ng panahon sa mahabang panahon. Kasama rin dito ang geografiya ng halaman, lupa at hayop na naglalarawan ng distribusyong ng mga ito sa mundo. Samantala, ang mga pantao or human geography ay nag-aaral kung paano namumuhay ang tao sa kanyang pisikal at cultural na kapaligiran. Sa division of human geography are economic geography. Pinag-aaralan kung paano kumikita o namumuhay ang mga tao gamit ang likas na yaman ng daigdig. The urban geography. Tumatalakay sa mga lungsod at bayan kasama ang kailang lokasyon, laki, hugis at mga gawain. The political geography.
Sinusuroy kung paano nakakaapekto ang heograpiya sa mga bansa, sa kailang interes, pamahalaan at kaugnayan sa ibang bansa. Systematic geography ay nag-aaral ng isang tiyak na aspeto ng mundo tulad ng klima o anyong lupa sa padaigdigang pananaw. Samantala, ang regional na geography ay nakatuon sa isang particular na lugar o bansa at pinag-aaralan ng kapaligiran ng mga tao at kailang mga gawaing pangkabuhayan at kultura. Psychology. Ang psychology ay pag-aaral ng pag-uugali ng tao. Sinusuri ng mga psychologists ang isip, damdamin at kilos ng individual, pati na rin ang pag-unlad ng kanyang personalidad. Isa sa mga branch nito ay social psychology na pinagsama ang sociology at psychology. Sa branch na ito, pinag-aaralan kung paano nakikisalamuha ang tao sa isang grupo. Halimbawa na lang, ang mahiyain na tao ay maaaring kumilos ng iba sa loob ng grupo. Upang matulungan siyang makibagay, kailangang unawain muna ang kanyang ugali at ang dahilan ng kanyang pagkamahiyain na tao. Economics. Ang economics ay pag-aaral ng pamumuhay ng pangkabuhayan ng tao. Nakatuon ito sa paglikha, pamahagi at paggamit ng yaman, pati na rin ang mga datos tulad ng gross national product, kita ng bawat tao, ipon, pautang at pamumuhunan at siklo ng ekonomiya. Pinapakita ng economics na ang kilos ng tao ay may dalas na may kaugnayan sa salapi o kabuhayan. Halimbawa, magkaiba ang pamumuhay at asal na mayaman at may hirap dahil naiba ang kailang kalagayang pang-ekonomiya. Political science. Ang political science ay pag-aaral ng pag-uugaling pampolitika ng tao. Nakatuon ito sa pamahalaan, mga institusyong pampolitika, proseso ng politika at mga partidong political. Interesado rin ang mga sociology sa pamahagi ng kapangyarihan, pinagmula ng paniwalang pampolitika at sa ginagampan ng papel ng kababaihan at mga pangkat etniko sa mga kaganapang politikal. The history. Ang history ay pag-aaral ng mga mahalagang pangyayari ng tao at lugar sa nakaraan. Ginagamit ng sociology ang mga datos at information ibinibigay ng kasaysayan upang maunawaan ang mga puwersang nakaapekto sa pag-ugali ng tao. Halimbawa, ang patuloy na armadong pakikibaka ng mga Muslim sa Mindanao at ang kailang pagnanais ng autonomiya ay maipapaliwanag sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahil dito, makikita ang mga dahilan ng kanilang sama-samang pagkilos at paniniwala. Humanities. Ang humanities ay nakatuon sa karanasan, damdamin at kaisipan ng tao. Itinatala nito ang mga karanasan, pagpapahalaga, adhikain at layunin ng sangkatauhan at pinapahayag ang emosyon at pag-iisip ng mga tao sa iba't ibang anyo. Mahalaga ang pag-aaral ng humanities upang mahikayat ang mga kabuuang pag-unlad ng isang tao, isang individual na may malasakit, pag-unawa at kahandaang harapin ang mga pagbabago sa mundo. On the other hand, ang sociology ay pag-aaral din ng kultura ng mga tao sa iba't ibang lugar tulad ng humanities. Kinikilala rin ito ang halaga ng tao bilang member ng lipunan. Habang umuunlad ang lipunan, ipinapahayag ng tao ang kanyang sarili sa iba't ibang anyo ng sining tulad ng arkitektura, sayaw at teatro sa nagpapakita ng kanyang pagkamalikain at pagkakakilanlan. History and Development of Sociology. During the 18th century, nagsimula ang sociology bilang isang agham tungkol sa society. Panahon ito ng Enlightenment, kung saan bumagsak ang lumang sistema, ang old order, at umusbong ang liberalism. Ito yung paniniwala sa kalayaan at karapatan ng tao. Between 1760 and 1825, Henry St. Simon based his ideas on the science of society on the law of nature. He discussed his idea with Auguste Comte, which is estudyante niya. Si Comte ang nagbigay ng pangalan na sociology. Unang itinuro ito sa US noong 1876, sumunod sa France 1889, Great Britain 1897 at pagkatapos ng World War I, kumalat sa ibang bansa gaya ng Poland, India, Egypt, Mexico noong 1925, Sweden 1947 at Paris 1954 sa UNESCO.
So, sociology, often referred to as the science of society, focuses on human social behavior, interaction, and interrelationship among organisms living in a common independent life. Forerunners of sociology. Auguste Comte. Si Auguste Comte ay isang French at tinatawag na father of sociology. Siya ang unang gumamit ng salitang sociology, proposed positivism. Ibig sabihin, dapat gamitin ang agham at obserbasyon sa pag-aaral ng society, hindi haka-haka o paniniwala lang. Also interested in two major social concerns. First, the law of dynamics, which is the study of social change, and the law of statics, which is the study of social order. He also defined sociology as the study of society. Harriet Martinet. Si Harriet Martinet ang first woman sociologist. Sinuri niya ang iba't ibang gawain sa lipunan tulad ng economy, religion, politics, and women's rights. Martine was also the first translated Comte's writing from French to English. Herbert Spencer. So si Herbert Spencer ay isang Englishman at ang second founder of sociology. Naniniwala siya na ang lipunan ay may mga batas na sinusunod. Also gamit ang idea ni Charles Darwin, he developed the social Darwinism and advocated that let the fittest survive. Emile Durkheim. Si Emile Durkheim ay isang French whose primary goal was of getting sociology recognized as a separate academic discipline. Also, according to him, that people were likely to commit suicide if their ties to other and communities were weak. Pinag-aralan niya rin kung paano nagkakaugnay ang mga tao sa society at tinawag niya itong social integration. Si Max Weber naman na isang German sociologist. Para sa kanya, dapat unawain ng sociology kung bakit kumikilos ang tao sa isang partikular na paraan, hindi lang kung ano ang ginagawa nila at tinawag niya itong ideal type. He was also the founder of symbolic interactionism, which focuses on social life and human behavior. Si Karl Marx ay isang German sociologist na naniniwala na ang kasaysayan ng lipunan ay puno ng tunggalian o laban ng mga uri ng tao, tulad ng mayaman at may hirap. Ito ay tinawag niyang conflict theory o class conflict. Ayon rin sa kanya, to have social change, we need to undergo conflict. Si George Simmel naman ay isang German philosopher at sociologist na tumutol sa idea ng positivism. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay sa lipunan ay pwedeng sukatin o ipaliwanag sa pamamagitan lang ng agham. Also recognize and analyze the impact of differentiation, expansion of social group, structure of the economy, and other developmental and environmental influences in the development of the human personality. Sociological imagination. So, ang sociological imagination ay ang kakayahang makita ang koneksyon ng sariling karanasan sa mas malawak na lipunan. Ibig sabihin, hindi lang sarili mo ang tinitignan, kundi pati kung paano naaapektuhan ng lipunan ang buhay mo. Halimbawa, kung may taong walang trabaho, hindi lang dahil sa tamad siya, maaaring dahil sa kakulangan ng opportunity or problema sa economy. The importance of sociology. So, mahalaga daw ang sociology dahil sa tulong nito, natututo tayong mag-isip ng mas maayos at hindi basta naniniwala sa pamahiin o maling paniniwala. Nakakatulong din ito sa mga pinuno at opisyal para makagawa ng tamang desisyon at mapabuti ang lipunan. Bukod pa nito, pinalalawak ng sociology ang pag-unawa at respeto natin sa iba't ibang kultura. From Valentin Marin, siya ang nagturo ng sociology sa University Santo Tomas noong 1896 at nag-start ng development of sociology in the Philippines. Sir A.E.W. South at noong presidente si Marie Bartlett ang isang nagsimula ng unang course ng sociology sa UP noong 1911. And first Filipino na nagturo ng sociology sa UP ay si Jean Conrado Benitez at sinundan ni Serafin Macaraig. Clyden E. Heflin.
nag-introduce ng sociology at the Silliman University in 1919. Si Felipe Gamboa ay nagturo ng sociology sa Philippine Human University noong 1938 hanggang 1950s. The sociology philosophy perspective ay ginamit sa teaching sociology. Serafin Macaraig, ang unang Pilipino nakakuha ng PhD in sociology from the University of Wisconsin and introduced the social problem orientation and teaching of sociology in 1920. Symbolic interaction and structural functionalism. Ipinakilala ng mga Pilipinong mag-aaral sa England at United States. Ang sociology ay itinuturing na isa sa kinakailangan sa the general education curriculum at inilalahok sa kolehiyo bilang course. Noong 1960s and 1970s ay nakita ng empirical researcher na sinasagawa sa University of the Philippine Ateneo de Manila, University de La Salle University, Xavier University at the University of San Carlos, the Institute of Philippine Culture sa pamumuno ni Frank, na public article on Philippine society and culture. The Community Development Center ay tinatag noong 1957 upang magbigay sa researchers sa social science. Ito rin ang panahon kung kailan may mga pagsisikap na alisin ang mga research social science from Western patterns and methodology sa pamamagitan ng indigenization of concept and tools sustained to local settings. Jillian Castillo ay isang Filipino sociologist ay isinasama ang mga empirical na pag-aaral sa mga lugar na problem areas, kung saan gumagawa ng policy marker, searcher, guro, estudyante at concept their efforts. Noong 1970 and 1980, the thrust of theoretical and methodological trends lumitaw ang mga particular research. Sociology in Contemporary Times. Sociology, relatively young discipline, ay nailalarawan sa pamagitan ng pagtutok nito sa pag-uugali ng tao at pakikipag-ugnay sa loob ng isang partikular na lipunan. Bilang resulta, patuloy na matuto at matuklasan ang mga sociology ay tungkol sa mundo sa paligid natin. However, sociology ay maaaring artikulong pag-ambag sa pag-unlad ng kaalaman o share idea kung paano gumagana ang social world work. Contemporary sociologists reflect the diverse contribution in earlier theories. It's built on the firm foundation development by Emile Durkheim, Max Weber, and Karl Marx. All throughout the world, especially in the university state, sociologists have continued advising sociological theorists and researchers. Major theoretical perspective used by sociologists. The sociological perspective. Charles Horton Colley, 1964-1920, ay pinanganak sa Ann Arbor, Michigan. Tipikal ng mga sociology na naging permanent noong unang 19,000. Mas pinili ni Colley na gamitin ang sociological perspective upang tingnan muna ang mas maliit na unit like family, friends at ang mga gang. At nakita ang mga ito bilang responsible people, beliefs, paniniwala, ideas, social nature and values. His work increased sa pag-unawa sa medyo maliit na laki ng mga grupo. Jane Addams, 1860-1915, ay isang foreigner na woman sociologist at miyembro ng American Sociological Society sa layunin tungkulin ng mahihirap at pag-asang lumikha ng isang mas makatarungan lipunan. Pinagsama ni Addams ang intellectual na pagtatano ng aktivismo sa political activism
at sociological service work. Robert Melton, 1910. Pinanganak ng magulang na emigrante sa Slavic sa Philadelphia, ay pinag-aral sa Harvard University. Ang kanyang mahalagang contribution sa sociology ay matagumpay ng kombinasyon ng teorya at pananaliksik sa pag-aaral ng deviant behavior. Deviant behavior, hindi tuwid na pag-uugali, katulad ng may ginawa kang kasalanan, murder, robbery, assault, rape, and child molestation. Yun yung mga example ng deviant behavior. The functionalist perspective, sociology views society as a living organism whose part contribution to it is survive. Society's stability as consensus are the main emphasis of the functionalism perspective. Falcott Person, 902-1979. Isang kilalang tao sa pagbuo ng functionalist perspective ay lubos na naimpluwensyahan ang mga gawa ni na Emile Durkheim, Max Weber at iba pang mga Europe sociologists, at nagtalo si Parson na ang isang aspeto ng buhay panglipunan na nararapat sa pinagkasundoan ng grupo at hindi dapat ipasa sa susunod na henerasyon, at sinabi pa niya na kahit na isang aspeto ay madalas na nasa ilalim ng kritisya, maaari pa rin itong mabuhay. The conflict perspective. The conflict perspective of sociology viewed that the conflict between competing groups help in understanding social behavior. Conflict is seen as a part of every existence and may not be necessarily violent or harsh. It may be in the form disputes, competition, party policy, and labor negotiation. W.E.B. Dovius, 1868-1963. Isang African-American na sociologist, siya ang naniniwala na ang kaalaman ay isang mahalagang elemento upang makamit ang pagpaparaya at katarungan at upang labanan ang prejudice. Ang kanyang mga pag-aaral ay tumutulak sa mga problema ng populasyon ng African sa United States. The Feminist Theory. Nakipagtalo para sa isang balansing kasarian na pag-aaral ng lipunan, kung saan ang mga kontribusyon at kasarian ng mga kababaihan ay dapat nakikita bilang mga lalaki. Sinasabi ng mga feminist theorists na laganap ang pagsasakop ng kababaihan sa mga capitalist societies. The symbolic interactionist perspective of sociology view human being as living in a world of meaningful objects. Symbols are seen by interactionists as important parts of communication. George Herbert Mead ay nagtatag ng symbolic interactionist perspective ay isa sa mga pinakamahalagang figura sa social science ng Amerika. Si Mead ay parehong isang social sociologist at philosopher na nagtuturo sa University of Chicago. Kahit na napakatalino niya, hindi siya nagsusulat ng libro. Ang kanyang mga kasamahan at mag-aaral na kumukuha ng kalayaan sa publish ng mga gawa mula sa mga tala, sa pamahayam, at si Mead ay nakatuon sa pag-unlad ng sarili. Iminumungkahi niya na dapat nating matutunang gawin ang mga tungkulin ng iba sa ating imahinasyon at tuklasin ang iba ay mayroong din sarili at alam kung paano makita ang ating sarili. Ang paglalaro ng mga larong pambata.
ay unang hakbang sa pag-uunlad ng sarili. Tinutukoy ito ni Mead bilang generalized other, kung saan ang ating mga batay ay umaangkop at nagsasaloob ng mga halaga sa loobin at pag-uugali ng iba. Erving Goffman, 1922-1982. Ang isang dramaturgical approach na inumungkahi ni Erving Goffman ay isang uri ng interaksyonistang pamamaraan kung saan ang pang-araw-araw na buhay ay inihahambing sa isang yugto tulad ng artista. Sa isang entablado, may iba't ibang papel ang ginagampanan natin sa totoong buhay. Carol Brooks Gardner. Ang interes ay nakatuon sa mga isyung kasarian. Napagpasyahan niya ang mga pampublikong lugar ay mga arena para sa pagsasabatas ng hindi pagkakapantay-pantay sa pang-araw-araw na buhay para sa kababaihan at para sa marami pang iba.